Okay, let's resume. So, move forward na tayo na. Okay, this is another one. So, nabanggit na rin natin to kanina, no? Yung combination of R and C in series. So, this time we have Z equals R minus JX and C. So, forward na natin yan. This is how to obtain the polar form of the impedance. So, kanina, we have Z equals R then minus JXC. Ano po? So, dito, Z is the same. Kasi kung negative XC yan, square, parehas pa rin positive Z. So, kung ano man yun, ito siya. But the angle now is negative. Yan lang naman pinag-iba nila. Negative arctangent of XC over R. So, an example for RC in series. From this figure, we have a frequency of 1 kilohertz, a current of 0.2 angle 0 milliampere pa rin, resistance of 10 kilo ohms, but the capacitance series 0.01 microfarad. Vs is unknown. Determine the source voltage in polar. Also draw the phasor diagram. So same process po tayo na nung ginawa kanina. Of course, we'll be solving for x sub c muna. And x sub c is 1 over 2 pi fc. Ito na po, no? 1 over 2 pi. This is 1 kilohertz, 1,000. And 0.01 microfarad. So we have 15.9 kilohertz ohms. And again, Z is R minus JXC. So 10 yon, kilo minus J, 15.9 kilo, pares na kilo. Kaya ang R mo, square root of R squared and plus X sub C squared is this. Kilo pa rin. So 18.8 kilo. Angle, negative na po ha. Kasi capacitance ang kasama niya. So negative arctangent of 15.9 over 10 is negative 57.8 degrees. So kilo ohms na to. And by Ohm's law, V equals IZ. So I is given 0.2 milliamp, 0.2 angle 0 degrees milliamperes. Yun namang Z, ito na-compute natin. 18.8 angle of negative 57.8 kilo ohms. So pag minultiply po, 0.2 and 18.8 is 3.76. Ito naman add the angles. So 0 plus negative 57.8 is negative 57.8 degrees volts. Yung milli at kilo ay nawala na po parehas ng kanina. So, ito na siya. Negative 57.8. Pag pinlat po ito, dahil negative yan, nasa ilalim yan. Okay? Tignan natin. Ayun, nasa ilalim. O kung ang ating current ay 0.2 angle 0, ayan siya sa positive real axis. And B sub S is 3.76 angle of negative 57.8 degrees. This is if your reference is the current I. Yan ang reference mo. Kasi nasa 0 siya. Pero pag ang reference mo ngayon ay V, kunyari pinaplat sa yung reference mo ay V, ito, aangat dito. Nandito yung VS. Ay, tabingi. Sorry. Should not be like that. It should be straight. Hindi magawang straight. Ito yung VS mo. Ang iyo namang I ay nandito banda. Ito ngayon ay 57.8 degrees. Yan. Pag ito yung reference mo, so, dito sa atin kasi ang reference natin ay ito. Kaya yan dapat ang iyong diagram, phasor diagram. Ito. So, moving forward, RLC naman. Kasi kanina RL, then RC. So, we have the RLC. For the RLC series circuit, ito ngayon ang iyong ano ba ito? Equation, voltage equation. Total voltage will be equal to VR plus J. Actually, ano yan plus JVL minus JVC. Since J common, kaya plus J, parenthesis VL minus VC na lang. Ano po. Tapos, ginamitan to ng Ohm's law ulit yan. V equals IR. And I is common sa lahat yan. Kaya nandito na siya. I equals R plus J XL minus XC. Or equal to
IZ also. And since V equals IZ, ito, part na to. Ito, IZ ito. Yan. Makakancel yung I at saka I. Matitira na lang Z. Ito yan. R plus J multiplied by XL minus XC. So, yan siya. This is now your impedance with the combination of R, L, and C in series. Okay po. So, ganun pa rin. May mga greater than XL greater than XC, XC greater than XL. Mga yan. Pwede na naman maging XL equal. Pag nag-equal ito, masisiro ito. Itong part na to. Kaya mangyayari parang pure R na lang siya. Ang halimbawa. Okay? So, ito yung mga phasor diagrams. Ano po? Dito, sa unang natatabunan yung screen ko. Okay. So, dito po, pinakikita na mas malaki si V sub L. Ano po? Ibig sabihin, XL is greater. So, yan. Ito yung reference natin I. Ano po? For series circuit, I. Ito yung V sub R in phase with I. V sub L, ito siya. Creates an angle of 90 with I. Ano po? And V sub C, nandito yan sa ilalim. Opposite sila completely, magma-minus doon, kaya ito yung natitira. Okay? And this is your V sub, total voltage source. This is your VL minus PC, itong part na to. Ito yung total voltage, VT or V, dito sa presentation na ito. Then another case is that yung VC mo naman ang mas malaki. Okay? So, dito kasi VC ang maliit. So, VC ang malaki. So, VC, pagka nilagay mo yan dito, actually, pag in-extend mo yan dito, ang ginawa niya kasi ay mula doon sa taas, sa dulo ng VL. Inuna niya yung VL. So, ito, I, VR. VL, inuna niya muna nandito. Then, VC na mas mahaba ito. Kaya ang difference niya, ito na lang natira. This is VC minus VL. This is total voltage of VT. Okay po. Ito naman pagka-equal. So, masisiro ito. Titira na lang ito. Wala na itong dalawa ito kung equal. Okay? So, yun ang mga phasor diagram. So, an example, ito siya, no? A coil having a resistance of 2.5 ohms, inductance 60 millihenry, connected in series with capacitor. The capacitance is given as 6.8 microfarad and the source voltage here is 230 volts, 50 Hz supply. Determine the current. So, I don't know kung may circuit dito na ginawa. Ano? Kasi mas maganda kung may circuit. Mas madali natin makita. Ito meron. So, here is the source. Ito yung ating resistance 2.5, inductance 60 millihenry, capacitance 6.8 microfarad. Ano po? So, if we're going to solve for the current, ganun pa rin solvein muna natin yung XL and XC. Paano ito? No? So, XL is 2 pi FL. Ito pa rin. And XC is 1 over 2 pi FC. So, XL was computed here as 18.85 ohms. And XC is 468 ohms. Ano po? Okay. So, dahil malaki si XC, di ba negative JXC yun? Kaya magiging negative yung J component. So, again, Z is equal to the square root of R squared and then plus the quantity XL minus XC squared. Yun para sa ating magnitude R. Ano po? So, dito, the result is 449.2. Ito siya. Kasi maliit lang naman yung 2.5, 449.15. So, 449.2. Yun ang ating R. And then, the angle, so dahil nga malaki si C, expect na malaki yung negative angle dito.
So this is the negative of the arctangent of 449.15 over 2.5. That is negative 89.42 degrees north. This will be your impedance in polar form. Ano po? So may ang tinatanong lang naman doon ay current lang. Ano? So impedance lang kailangan mo. May source voltage ka na 230 volt 50 Hz. So dito, pwede mong gamiting reference si voltage. Wala namang kasing sinabi dyan na I equals kung ano. Ngayon wala. So ito ngayon ang gawin mong 230 angle 0. This is the reference now. Okay? Ayun siya. So by Ohm's law, I equals V over Z. So sabi natin, gawin nating reference yung voltage. 230 angle 0 degrees. Over the impedance, na siya na-complete kanina ito. So, 230 over 449.2. Tapos 0 minus minus becomes plus. Ito na siya, no? Ang result nito ay 0.512. Ito naman plus na kasi minus minus to eh. So 89.42 na positive na siya. So this is now your current. This is the magnitude. This is the angle. That is in complex, polar form na complex number. Okay? Now for power, this is the formula. We use the conjugate method. Again, conjugate, binabaliktad natin yung sign ng sa imaginary part. So, mapapansin nyo, di ba originally, the formula for apparent power, nasan yung panulat ko at hindi ko na nakita. The formula for apparent power is VI. Yung mga pinag-uusapan natin ng nakaraang linggo at ngayon kanina. Ayan. So, dito, using complex numbers, ang gagamitin natin ay product of the voltage V and the conjugate of current I. So, ang magiging resulta niyan ay rectangular form na ganito. Pwedeng P plus JQ o kaya P minus JQ depende sa values nitong V at I. Ano po? So, pagka po plus, ang ibig sabihin nun ay inductive o resistive inductive ang combination. Pagka naman minus, ibig sabihin ng resistive capacitive ang combination ng iyong circuito. Ganun po ang system. So, mula rito, di ba, S equals P plus JQ, kunyari, JQ. Kung ganitong form, rectangular form yan, ibig sabihin nito, ito yung value ng true power mo. So, kung naka-rectangular form ka, kaya ginanyan yan para makita agad yung value ng true power mo. Itong part naman to, Q, this is Q ha. Itong part naman ito, na Q, ito naman yung reactive power mo. Kung para sa buong circuito yan, ay total reactive power yan. Okay? Itong value nito, pag kinuha ang magnitude nito, ito yung magnitude nito eh. Yan. Ito naman yung value ng apparent power mo. Hope nasundan yung mga binanggit natin. Pag naka-rectangular form ito, after na makuha mo yung conjugate method, multiply mo using conjugate method, is the true power, reactive power, apparent power. Values nila. That is the case if you take the conjugate of I. Paano yung kinukuha yung conjugate ng I? Halimbawa, ang current I mo ay 3 minus 6 J6. Ang conjugate nito ay 3 plus J6. Ayan, ganyan siya. Pag ang V naman, ang kinuha naman ng conjugate, baliktad lang naman ito. Sila. Ang representation or ang interpretation ay baliktad. Pag negative yun, inductive siya. Pag positive, positive. Pero yung mga value nun ay magiging parehas pa rin yun. Sign lang maiba. Okay lang. Okay? So yun siya. With regards to power, using complex numbers. So an example here, ito, ano ba? A series circuit with resistance of 50 ohms, capacitance niya 25 microfarad, inductance of 0.15 Henry. Connected to 120 volt 60 Hz AC supply
compute the following using complex numbers. The impedance, the current, the true power, the reactive power, and the apparent power. Yun yung mga pinapahanap. So, circuit again. So, ito siya. Parang kahawig ito nung kanina. So, ibig sabihin, mambe-verify nyo rito kung parehas lang ang resulta. Anyway, 50.15 and 25 microfarad. So, to obtain the impedance, we'll be needing the value of XL and XC. So, ito pa rin yun, XL, 2 pi FL. XC is 2 pi F, 1 over 2 pi FC. So, yung mga values nila. So, to obtain Z, this is R plus JXL minus JXC. Ano po? So, dahil malaki si XC, adi minus. Ito. So, 50 minus J, 49.5546. This is in rectangular form. So, mas madali mag-compute sa polar. Kaya, it is converted into polar. We have now Z equals 70.3964 angle of negative 44.74 degrees ohms. This is in polar now. So, mga pinapahanap ay saan na yun? Z, una na yun. Current I, Ohm's law. Gamitan ng Ohm's law. V over Z. So, V, wala naman sinabi ko ano reference. So, we can take voltage as the reference. So, 120, angle 0. Okay? Kaya mapapansin nyo ito, angle 0. Impedance A, na-compute to kanina sa likod. So, 70.3964, angle of negative 44.74. To divide, so 120 over 70 point something, this is 1.7046. 0 minus minus becomes plus 44.74 degrees. Okay. So, this is now your current in polar form. This is converted into rectangular, yung 1.7046 angle of 44.74. So that we can use this in computing power. So kanina, in a previous slide, ano po? If we're going to solve for power, we have the conjugate method. This time we take the conjugate of the current I. So S equals V times I. Ito yung may asterisk. Ibig sabihin siya yung kinonjugate. So V, this is 120 angle 0. Polar. In rectangular, that is 120 plus J0. Kaya ito siya. The conjugate of this, gagawin lang itong minus. Kaya ito po siya minus. Okay? And then multiply. So, gamitan nyo ng FOIL method. This is the result already. Ano? 145.2950 minus J of 143.9823. Again, ito yung sinasabi ko kanina. This is the true power P. So, kitang-kita mo na agad. I-equate mo na lang yan. P equals 145.2950 watts. This is your Q. Ano po? So, Q equals 143.9823. Hindi natin isasama yung sign ano po. Ito ay indication lang kung capacitive or inductive ang ating load or combination of resistor, capacitor, and resistor, inductor. Okay? So again, hindi mo isasama yung negative dito. And then your S, take the square root of P squared plus Q squared. Ito yung resulta. 204.5520. Kaya yun yung S mo. So, units, watts, bars, and volt amperes. Okay? Hope na sundan. Okay pa ba tayo? So, next. Next dito. Lang ha, nasa na ba tayo? 3.2, 3.3. Sige. So, in your DC, di ba meron tayong resistances in series, resistances in parallel, o series parallel combination. So, dito po, meron din. So, dito, impedances naman ngayon ang ating pinag-uusapan. Impedances in series. So, imbis na mag-drawing tayo ng resistor, capacitor, o resistor, inductor,
rectangle na lang ang ating dinodrawing dito and we use the symbol Z. Ibig sabihin, pwedeng resistor lang yan, o kaya resistor capacitor, o kaya resistor inductor, o kaya combination ng tatlo. We have the impedance Z. Ano po? So yan. In the circuit shown below, determine the total current. So dito muna tayo sa circuit. We have the source voltage of 230 angle 30 degrees. Ano po? Volts. We have impedance 1, that is 40 angle 30 degrees ohms. Impedance 2, we have 60 angle negative 60 ohms. And impedance 3, 12 angle 0 ohms. Ano po? Sa mga angle pa lang nito, malalaman mo yan kung anong kombinasyon niya. This is positive 30, so meaning a combination of RL ito. This is negative 60, a combination of RC. Angle 0, pure R lang ito. Hope nasundan po ang mga binanggit ko. So the questions now, find the total current. So series lang naman to. Parehas lahat yan current sa kahit saan yan. Voltage drop at impedance 1, impedance 2, and impedance 3. So dito kung anong voltage rito nag-exist. Dito rin. At saka dito rin. Then the real power P at this part, at this part, at this part. Yun ang mga tinatanong. So paano natin kukunin yung total current? So dito po, series. Pwede nating i-add ito dahil we are using complex numbers. Take note of that. Gumagamit kasi tayo ng complex numbers. So, ibig sabihin, series yan, pwede nating i-add lahat ito using complex numbers. Ang hindi pwede yung sinasabi ko nung mga nakaraan, magnitudes lang kasi yun ang mga meron doon. Wala siyang angle. So, hindi yun po pwede. Magnitude and direction or angle. Pwede. Kaya ito ay pwede. So, yun. To find the total impedance, we simply add the 3 using adding complex numbers. So, Z total is A1 plus A2 plus A3. Ito na po. 4 angle 30 plus 6 angle negative 60 plus 12 angle 0 degrees. So, ito, aralin nyo po ang inyong calculus using complex. Ano po? Meron niyang complex mode. Papasok lang ito, 40. Tapos may shift something. Doon sa ating lessons kanina. Then angle, pasok mo yan. Plus, ito ulit ano ito. Ang bibigay sa iya normally ay rectangular form. I-convert mo yun sa polar form to obtain this. So we have 83 angle of negative 22.64 degrees ohms. That is the impedance of the whole circuit. So the next question is the first question, by the way, is total current. So Ohm's law, V over Z total. Okay, 240 angle 30 yung given. Ito po. Ang Z na solve natin na ito. So ito, 83 angle negative 2.64. 240 over 83 is 2.89. 30 minus negative 22.64 is positive 52.64. Nawala ang unit ko, dapat may ampere dito. Kasi current ito. Okay, sana ma-edit ko. Sabi naman ko sa inyo. So ito na po ang ating current. Ang tanong na susunod ay voltage drop. So gamitan natin ng Ohm's law. V equals IR. So I, common naman yung sa lahat. Pag resistor lang, IR. So IZ tayo. IZ1, IZ2, IZ3. Para makuha yung voltage drop at C1, C2, C3 respectively. Okay? So I is common. Ito na po sila. Yung Z1 given naman yan, Z2 given, Z3 given. That is, so ito yung results, ano po? 115.60 angle of 82.64 para sa una. Pangalawa, 173.40 angle negative 7.36 degrees. And pangatlo, 34.64 angle of 2.64 degrees volts. Ano po? Pag inad mo po itong lahat ng ito dahil complex numbers yan, dapat ang result niyan ay 240 angle 30. Ano po? So, pwede nyo pang-checking yan. Ito, plus nito, plus nito. Ang result naman tayo, 240 angle 30 degrees. Okay? Then lastly, ano ba ang tanong doon? Real power P. Ano po? So, we can use this formula yung kanina. PBI cosine theta. But take note, para yun sa impedance 1,
Kaya may mga subscript tayo dito. Impedance 2 and impedance 3. So, anong ibig sabihin na to? V. Ito ay magnitude lamang. Ano? Yung I, magnitude din. Yung theta na yan ay ang angle between the voltage and the current. So, isulat muna natin yung asan siya? V1. 115.60 angle of. Para baka kasi hindi natin masundan. V1. Asan yung V1? 100 back. Ayaw mag-back pag nakasulat. Okay. Wait lang. Ayaw niya mag-back. Picturean ko na lang. Wait lang. Para. Ayaw niya. Okay. Forward tayo. Pinicturean ko na lang ito. Ayan. So, ang sabi niya rito, ang ating, let me annotate, ang ating V1 ay 115.60 with the angle of 82.64 degrees volts. Yung I1, ito kasi mga kailangan natin. Ang I1 ay IT rin. Isa lang naman kasi yun na series siya. 2.89 angle of 52.64 degrees amperes. Ito volts. Okay. So, paano itong gagawin? Ito muna. V1, magnitude lang muna. Ito yun siya. I1, magnitude lang din. Ito yun siya. Ayun siya. 2.89. Cosine theta, cosine ulit. But the angle, ito siya. Titignan ninyo yung difference nila o yung gitna nila nitong dalawang ito. 52.64 and 82.64. Pag pinlat niyan, ang 52, pangit na sulat. Ulit-ulit. Sabi nga ulit, ulo mo panulat kaya. Ang 52 ay somewhere here. This is 52.64 degrees. Okay. Yung isa naman ay 82.64. Andito siya banda. Ito. 82.64 degrees. Ang kailangan nating angle theta ay ito. And so that will be 82.64 minus 52.64 degrees. And that will be equal to 30 degrees. Okay? So yan, 30 degrees. Yun ang kailangan nating angle theta. Ano? So, delete ko na ito. Okay. Kaya mayroon tayong cosine 30. So, yun. So, pag multiply po ito, we have now 289.36 watts. Same process for the power at second impedance. So, V2I2 cosine theta sub 2. Yung V2 na to, yun po ang voltage drop doon sa impedance 2. Okay? Kaya baka ma-confuse tayo. Ito siya. Sa V3, ito naman siya. Pero yung current mo pare-pares lang naman yun. Kaya iisa lang ang ginagamit natin doon. So, yun. So, pag kinumpute natin ito ulit, again, this 60 is the angle between V2 and I2. Yung 0 naman, angle between V3 and I3. Kahit yung V3 and I3 lang. Ang angle niya ay 52.62 sa V3. Ang IT ay 52.62, pares lang. So, 0 ang difference nila. Ang gitna nila 0. Kaya, 0 ito. So, results,
This is 250.56 watts. The other one is 100.23 watts. So ito po yung mga hinahanap natin. Nasundan po ba? Okay pa? May I see reactions? Ayun, may mga heart react pa. Okay pa tayo. Tuloy tayo. Next. I have 7 minutes. Okay. So, kanina po, series yun, ano? Naririnig po ba ang ingay sa inyo? Kasi ang ingay ng mga bata sa amin. Anyone? Hindi po, sir. Okay, salamat. So, tuloy tayo. This is parallel. Okay. So, in the circuit shown, determine the current IS and the voltage at AB. So, we can say that this is impedance kasi combination yan ng R1, XL, ano po. And then ito, impedance nito, R2 and XC. Kahit nga R lang, pag pinaral yan, pwede mo rin i-treat as impedance yun, XL or XC is 0. So, yan. So, we have two impedances in parallel here, ano? In which we let the current flowing here be I1 and the current flowing here be I2. Pinaka-total current niya ay IS. Pwede yan. So, the source voltage is 100 volts, angle 0. So, ito yung ginawa niya reference niya. We are asked to find the current IS. So, meaning we can solve for I1, we can solve for I2. Pwede naman yun, ano? So, kung gagamit tayo ng complex, ito ay XL na to eh. So, R plus JXL. Ito naman, R minus JXC. So, may impedance na tayo dito. Impedance 2, impedance 1. Makukompute natin yung I1 at I2. So, dahil complex ang ginagamit natin, pwede po nating i-add ito ng diretso yung I1 at I2. Okay? Basta complex numbers. Hindi yung magnitudes lang na una nating topics. Okay? So, pag nakuha natin yon, may IS tayo. Dito, pwede natin gamitan ng Kirchhoff's voltage law. Ito, gamitin natin itong parang loop ito, part na ito, para makuha natin yung VAB. So, ito sila, no? Again, impedance 1 is R1 plus JXL. So, 3 plus J4. 5 angle of 53.13 degrees ohms. Yung ibang libro po, inuuna yung ohms. So, sa atin dito, ipahuli nyo na lang, ibig sabihin 5 angle 53.13 ohms. Say 2, 8 minus J6 or 10 angle negative 36.87 degrees ohms. So, dito ang ginawa niya ay sinolve niya yung total impedance, ano, para makuha niya yung total current. Pwede namang kunin mo yung current nito, then i-add mo. So, dito, parallel. So, product over the sum. Kung maalala nyo po, yung ating formulas, doon sa resistors in parallel, pag dalawa, product over the sum. It applies here as long as you are using complex numbers. Pag hindi, hindi siya uubra. Okay? So, yan. So, impedances ang pinag-uusapan natin. So, nilagay lang dito yung values nito, no? Itong dalawang pa. And then, compute. So, we have the result of 4.472 angle of negative 26.56 ohms. That is the total impedance. So, may total impedance ka na makuha yung current dito by Ohm's law. E over Z. So, given 100 angle 0. Ito yung na-compute ngayon lang. Divide 100 over 4.472. That is 22.36. 0 minus 26.50. Kaya minus ito. Then, current, ampere, unit. Walang unit. Ando na una. So, ibang libro ito, kaya nauna yung A. Dapat dito na siya. Current at the first branch. So, we have here, voltage over impedance 1. So, 100 over 5 is 20. 0 minus kaya negative. At branch 2, voltage over impedance 2. So, 10 ito. Plus na ito. 36.87. Ito yung mga currents po. Then, we may solve for the voltage drops. Saan na yan? Dito. At R1 at R2. Para pag ginamitan po ng Kirchhoff's voltage law, makuha yung VAB. So, voltage drop at R1, Ohm's law, I1, ZR1. So, ito po, no? Dahil resistor lang yon, angle 0. R2, resistor lang din, angle 0. Ito yung mga currents na dumadalay sa kanila.
So finally, we have 60, angle negative 53.13. Pangalawa naman, 80, angle 36.87 degrees volts. And then, redraw para sa Kirchhoff's voltage law. Ito yung voltage drop at R1, voltage drop at R2. Ito yung VAB na hinahanap natin. So, kung Kirchhoff's voltage law tayo, umpisa rito, labas niya positive, VAB. Ito positive, so plus VR1. Labas niya minus VR2, equal 0 kasi nakabalik ka na rito. So, ito yun. And to solve for VAB, lipat mo parehas sa kabila. VR2 minus VR1. Ito na siya. So, may mga value na ito kanina dito. Ito yan. Ano? We are still working in complex. Ano po? Ito siya. So, nilagay niya. Actually, kinonvert niya pa sa rectangular. Pero kaya naman ito ng calculus. Direkto rito. Direkta. Ang result niyan is 100 angle of 73.74 volts. Ano po? So, that is for the voltage VAB. I have 2 minutes. So, siguro stop ko na muna ito. And then, balik tayo. Kasi series parallel. And kung muna,